dahilan sa gawain po ng Diyos. And I thank the Lord for the privilege where we can gather together. Deuteronomy chapter number 2, babasahin ko po ang verse number 7. And this is the story of the children of Israel. At i-relate ko po sa simbahan ngayong umaga ang kasaysayan ng mga tao po ng Diyos. The Bible says in verse number 7, Deuteronomy chapter number 2, the Bible says, "For the Lord thy God hath blessed thee in all the words of thy hands. He knoweth thy walking through this great wilderness these 40 years. The Lord thy God hath been with thee, thou hast lacked nothing." Ipapaliwanag ko po yan after I pray. Loving Father, we thank you for this day, and thank you for the second Sunday of the celebration of 15th anniversary of your ministry here at Christian Bible Baptist Church sa Lapungan, Tarlac City. Salamat po sa pagdala niyo sa amin dito. Salamat po sa aming pastor na inyong ginamit upang magkaroon ng ministry sa lugar na ito. Salamat din sa lahat ng mga miyembro na inyong itinagda. Salamat sa mga bisita. Salamat po sa bawat isang nandito na kasama namin sa aming service, sa actual, sa virtual na nasa Google Meet, at maging sa lahat ng narito po sa aming pong FB Live. Give us a good internet connection so that matatanggap nila ang inyong pong mensahe ngayong umaga. This is not my word. This is your word, O God. Please help me as I share thy word this morning. Empower me, Holy Spirit of God. I can do nothing without you. Dalahin ko po, Panginoon, ang inyong pagkilos sa bawat anak niyo at mayroon pong itiligtas ngayong umaga. Sila'y maligtas at kilalanin ng Panginoong Jesucristo at tanggapin nila bilang sariling tagapagligtas. Salamat po ngayon, all I want, O God, for you this morning, na kayo itataas sa buhay ng mga anak ninyo, even for our first-time visitors. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. Are you ready now? Amen? So, hindi na mo gano'ng magtatagal. Medyo nag-overtime tayo ng konti. But I believe, pinagpala po tayo. Amen? Sa mga namin, kating testimonies, mga presentations. So yan po, present namin ang ministry. And of course, hindi na nakapag-present yung mga bata. But last Sunday, ay nag-present yung mga bata na tinuturuan po sa ating pong Sunday School. Sige po, find your place na. Wala na pong lalabas. Para sa mga kasundaluhan na nandito mga trainees natin, alam ko, napuyat kayo. Pero nakikita ko lang kayo sa script. But this time, I thank the Lord. Kasama kayo dito sa ating auditorium. Amen? So, you need to grab the opportunity na magsama-sama tayo. At bigyan pansin ninyo ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat dito sa simbahan, singing is good, testimony is good, but there is the substitute for the preaching of the Word of God. Kung meron mang buhay na ginagawa ay dahilan sa salita po ng Diyos. Amen? Now, ngayong umaga ay ang title ng ating mensahe ngayong umaga is Look Back and Thank God. Pinamagatan ko pong Look Back and Thank God. Para sa mga members of this church, alam nyo yung kasaysayan ng ating simbahan. At i-relate ko po ito sa kasaysayan ng mga Israelita. Now sa Bible, ay tinuturo namin sa Bible School, ay tinuturo namin yung iba't ibang klase ng tinatawag na sermon. Okay? Meron po sa Bible School, ako nagtuturo po ng homiletics, yung tamang pagtuturo ng outline. Okay? Proper outlining. Yan po yan. At mayroon pong tinatawag na klase ng sermon, such as mayroon pong tinatawag na textual sermon. Okay? Meron din pong tinatawag na topical sermon. At meron din pong tinatawag na expository sermon. At meron din pong tinatawag na biographical or historical sermon. At mahalaga na ating maunawaan. Kaya sa pangangaral, ay lagi namin sinasabi yung tinatawag na one great truth. Kaya alam niyo po, pag ako'y nagmimensahe, ay mayroong isang one great truth na makita natin dito. And this morning, ay gusto kong na makita natin sa historical background ng mga Israelita. By the way, tayo po ay mga Pilipino. Hindi po tayo mga Israelita. Amen?
But then, papaano po na naging kapakipakinabang sa atin ang salita ng Diyos? Primarily, ang Bible ay sinulat sa mga Israelites. Primarily, pangunahin, ang Biblia ay para sa mga Israelita. Pero Pastor, bakit tayo hindi naman tayo Israelites? We are Gentiles. In fact, dalawa lang po ang klase po ng tao. Okay? At yung mga Israelites, and then yung tinatawag na Jews and Gentiles. Okay? Tayo po ay kasama sa tinatawag na mga Gentiles. Kung yung mga Jews, tinatawag silang mga royal blood, tayo mga Gentiles, high blood. Okay? Ginigising ko lang kayo ngayong umaga. Hindi po tayo mga Hudyo. At kailanman, hindi tayo magiging Hudyo. Pero alam po ba na papaano tayo naging ngayon? Papaano ngayon naging kabahagi tayo? Papaano tayo ngayon maging kapakipakinabang sa atin ng Bible? Now, sabi po ng Bible sa Book of Romans, sabi ni Paul, sa mga Jew at mga Gentile, there is no difference. Lahat na ngayon pare-pare sa makasalanan. At salamat po, sabi po ng Bible, in John chapter 1, verse number 12. Sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng Bible sa John chapter 1, in verse number 12. In fact, sa verse number 11, ang sabi ng Bible sa John 1:11, He came to His own, but His own received Him not. Primarily, naparito ang Panginoong Jesucristo para sa mga Hudyo. But sabi nila, His own received Him not. Kaya in verse number 12, sabi ng Bible na Book of John chapter 1 verse 1, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya po ngayon, hindi man tayo mga Hudyo, pero salamat po sa Panginoong Jesucristo na Siya po ay ating tinanggap bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nga po sa lahat ng mga naligtas na, alam nyo na kayo pupunta sa langit pag kayo namatay. Salamat sa pagkaya ngayon, kailangan natin ang Biblia. By the way, if we can trace the Israelites, we can easily understand the Word of God. Kung matitrace back natin ang mga Israelita, ay madali nating maintindihan ang salita po ng Diyos. Madali nating maunawaan ang salita ng Diyos. And this morning, nakita natin dito yung kasaysayan ng mga Israelita. Ito po ay bago sila pumasok na tinatawag na Promised Land. Okay? So ang Panginoon ay mayroong lugar na hinagda sa kanila na tinawag po na Promised Land. But then, ang nakakalungkot ay bago nila maabot yung Promised Land na kapatid ay maraming mga bagay na itinuro sa kanila ang Panginoon. Supposedly, sila po ay maglalakbay galing ng Ehipto patungo po ng Promised Land only for 40 days. Only for 40 days. Bakit? Ang Panginoon ay nagpadala na po doon ng spy. 12 spices. Lusin na sila eh. Okay. 12 spy, mga kapatid. Bakit po 12? Lahat po ng tribo, na 12 tribo, ay tig-isang representative. Kaya maalala niyo po si Joshua sa si Caleb. Kung nagbabasa tayo ng Bible, si Joshua at si Caleb, sila po ay nakatin na doon sa Promised Land. Okay? Kaya mauna, pinadala muna sila ng Panginoon doon. At sa madaling sabi, narating po sila kasama ng 12 spy. Ang problema huli ko mga kapatid ay yung dalawa ay nagbigay ng positibong report, but yung 10 ay negatibong report. Kaya nga po ngayon, nung narinig yun, nung mag-Israelita, yung 10 negatibo mga kapatid, sila ngayon ay napanghinaan na ng loob, sila na po ngayon ay napanghinaan na ng pananampalataya sa Diyos. Now, balikan po natin ang kanilang buhay. Now, titignan po natin mga kapatid, sila ay dinala ng Panginoon doon po sa Egypt. Bakit sila dinala ng Panginoon doon sa Egypt? Sapagkat nagkaroon po ng matinding taggutom. Kung alam niyo po yun, noong panahon po ni Joseph. Amen? Just imagine, 70 po na Israelita, pamilya po yun ni Jacob, na tinawag na Israel. And out of 70 people, but because Joseph was already in Egypt, kaya ito historical, ito mensahe ko ngayong umaga para makita natin. At i-relate ko sa buhay po ng ating pong simbahan.
Now, makita natin sila 70 because Joseph was already in Egypt. At sa paglipas po ng panahon, nag-stay sila doon ng 400 years, ay napakarami na po nila. Yung 70 plus si Joseph na nag-asawa na rin po doon sa Egypt, sa paglipas po ng 400 years, ang lahi na po ng mga Israelita ay naging milyon na po sila. Over 2 million. Isang bansa na po sila, mga kapatid. Until such time na sila na po ay inalipin doon sa Egypto. Alam niyo po yung pangyayari, sila naging alipin na po doon sa Egypt, noong panahon ni Moses. At salamat po sa Panginoon, si Moses ang dinala ng Panginoon doon para ilabas sila. Sapagkat doon sa Exodus chapter number 6, ang sabi ng Biblia, ayaw ng Panginoon na ang kanyang mana ay nagiging alipin. Naunawaan niyo po ba yun? Ayaw ng Panginoon na tayo ay nagiging alipin. Kaya nga balikan natin, kung tayo po'y nakakilala na sa Panginoon, ayaw niya na maging alipin tayo ng kasalanan pa ng mundong ito. Kaya ito ngayon, nilabas sila ng Panginoon, nakita ng Panginoon yung kanilang pagdadalamhati. At salamat po sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Moses, nilabas sila ng Panginoon doon. At doon sa paglabas nila doon sa Egypt, ay nakita nila yung matinding kapangyarihan po ng Diyos. Nakita po nila, nung sila ay dinala po ng Panginoon. Of course, noong si Pero ay nagbagong isip na sila ay palabasin, mga kapatid. Pinahabol sila ng mga sundalo ni Haring Paraon hanggang sa dinala sila sa dead end. At salamat sa Panginoon, nakita nila doon nung hinati ng Panginoon yung Red Sea. Just imagine kung babalikan natin yung kasaysayan. Sabi ng Biblia, yung mga tao ng Diyos, they walk as they walk in the dry ground. Imagine niyo po yun, nung kinumpas ng Panginoon ni Moses, yung dagat ay nahati at nakapaglakad doon sa dagat yung mga Israelita. At pagdating po nila doon sa dagat, hinapon din ng mga kaaway yung mga sundalo ni Haring Paraon, biglang isinarado ng Panginoon yung skyway. Sinarado ng Panginoon yung dagat at nagkandalunod-lunod. In fact, ayon po sa mga archaeologists, ay nahukay po nila yung ilan sa mga karawahe na nalunod doon. Mayroon pong may mga archaeologists na nagsabi na nahukay po nila yung mga ginamit noong panahon nila Moses. So nalunod, nagkandamatay sila doon at inisper sila ng Panginoon. Yes, imagine, nagsarado po yung dagat at ang namatay lamang ay yung mga sundalo ni Haring Paraon at walang sundalong nalunod mula sa, walang Israelis nalunod mula sa kanila. Makita mo yung protection ng Diyos. And after that, mga kapatid, paglabas nila ngayon ng dagat, ito na ngayon yung tinatawag na wilderness. At kung titignan natin yung wilderness, kung babasahin natin yung Bible, mga kapatid, doon ay wala silang pagkain. Pero mga kapatid, nandoon yung kanilang pagkain. Umuulan ng mana araw-araw. Wala silang tubig, pero ang Panginoon nagpapadala ng tubig. So bakit natin mga kapatid yung biyaya ng ating Panginoon? Kaya po ngayon, ito kinikwento po ng Bible sa Book of Deuteronomy. Kaya sabi ko nga po sa inyo, para sa mga members ng ating simbahan, I've been in this church for many years. Kaya para sa akin, kaya sabi ko, ito ang gusto kong dalhin. Ngayong ika-15th year anniversary, we need to look back and thank God. We need to look back and to thank God. I believe it's about family. Meron po tayong magandang babalikan at naniniwala po ako na pag nilingon natin yung ating pinanggalingan ay makikita natin dito, mga kapatid. Hindi natin mawawala na tayo po'y magpasalamat po sa Panginoon. Now we see here in the life of the Israelites in chapter number 2. Kaya nga po, ang sabi po ng Bible dito, let's go back once again to our text upang makita natin. Ang sabi po ng Bible na paganda, for the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hands. He knoweth thy walking through this great wilderness these 40 years, and the Lord thy God hath been with thee. Thou hast lacked nothing. Let's imagine, mga kapatid, wala silang hanap buhay, pero pinakain sila ng Panginoon. Naroon yung protection ng Panginoon. Sabi nga po ng Bible, naroon yung pillar of fire by night, na siya nagbibigay ng init sapagkat sa wilderness, mainit, malamig yan sa gabi, mga kapatid. Pero nandiyan yung protection
Panginoon. Sa araw naman ay grabe mga kapatid, yung init na tirik ng araw, pero nandiyan yung pillar of clouds by day na nagkakabay sa kanila mga kapatid, na kumakandong sa kanila. Mapansin niyo po, yung grabe yung tirik ng araw mga kapatid. Tapos merong clouds na tumatakip doon sa araw. Nagkakaroon ng lilim. Kung naranasan niyo po nagtrabaho sa bukid. Amen? Alala ko, nagtatabas kami ng tubo, pambira, habang nagtatabas sa kinakailangan magsipul-sipul ka para mayroong konting hangin. At makikita mo mismo yung ulang tumatapat sa araw at yung nag-cover para magkaroon ng lilim. Exactly! Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelites. So bakit na natin dito mga kapatid? At higit sa lahat mga kapatid, yung pagkain nila, yung ipinibigay sa kanila ng Panginoon, yung guidance sa kanila ng Panginoon. Kaya nga po, I believe na sa buhay, if you are Christian this morning, naranasan mo ang Panginoon, meron ang babalikan at makikita mo, magpapasalamat ka sa Panginoon. I have 8 points this morning at may part 2 po ito mamayang hapon. Kaya nga this part 1 and part 2, and I believe na ngayon kong umaga ay magpapalain tayo na sa buong maghapon. One thing na makita natin dito, if you're going to look back and you're going to thank the Lord, number 1 is God's providence. God's providence. Now, pag sinabi natin God's providence, mga kapatid, is the divine guidance or care. The divine guidance or care. I believe sa bawat member na kapatid kung paano iningatan ng Panginoon yung mga Israelita, ganoon din po yung mga tao ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, nandoon po mga kapatid, yung guidance ng Panginoon, nandoon yung pag-iingat ng Panginoon sa bawat kanilang mga anak. Amen? Ang sabi mo ng Bible, the Lord hath blessed thee. By the way, pag tayo po ay mananampalataya, makikita po lagi yung blessing ng Panginoon. By the way, gusto ko pong sabihin po sa inyo, yung pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang material. Sometimes, ang nakikita lamang natin ay yung pagpapala ng material. Pero hindi po ba, napakaliit lamang yung pagpapala ng material. Yung pagpapala ng spiritual na ibinibigay sa atin ng aming Panginoon. Napakahalaga yung ating makilala ng Panginoong Jesucristo at magandang kababaang loob at kilala din siya, tagayin siya bilang Panginoon at God's providence, the divine guidance or care. Kaya nga lagi ko kong sinasabi sa mga members, count your blessings, name them one by one. Oh, salamat po sa Panginoon. If you are a Christian, lagi tayo mayroong magpapasalamat sa Panginoon. Kung titignan mo yung pinanggalingan mo at kung nasa saan ka na ngayon, ay bibili, mayroong dapat magpasalamat sa Panginoon. Kung kayo yung nag-training, kayong mga sundalo na nag-training, mga kapatid, naiintindihan natin yung training, napakahirap, napakatindi. Eh, in fact, sabi nga nila, mayroong sa training, may naglalagay sila ng patingaw. Ngayon, patingaw na yun, yung pinapatinting ng mga nag-equip. At lagi sila naghihintay na magpapatingaw. Masalamat po sa Panginoon. Marami na nagpatingaw, marami na nagpatinting, pero marami na natinig. Kaya ang sinasabi ko sa mga kapatid natin na magti-training, if you go undergo training, sabi ko sa kanila, ang aking panalangin ay nandiyan, ang panalangin ng bawat simba nila, not a very member ng church na nandiyan, but most of all, higit sa lahat, magkaroon ka ng determination. Babalik ka dito sa simbahan na natapos mo yung iyong training. Amen? And hindi mo madali. O bagaman pabago-bago yung training, mga kapatid. Ngayon, sabi ko nga po, noong 2003, nandun po ako sa 7th Division. Inabot ko na nag-training yung mga kababaihan, yung mga WAC doon, at yung mga CS, na ilalabas ko po yung mga susundalohan doon. Nakita ko back in those times, hindi pa ho catering yung kanilang pagkain. Pinapala ng mga assign sa kusina yung kanilang pagkain. Naroon yung pinababad sila sa pispan. Walang tulong, inabot ko yung kanilang Hell Week. Ay, grabe talaga mga kapatid. Of course, may mga pagbabago ng training, pero pahala na ngayon, iniinom na ng mga training, mineral water. Amen? Salamat sa Panginoon. Talagang full mess. But anyways, salamat sa provision ng Diyos. Amen? Kaya sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, nakita natin yung providence ng Diyos.
Panginoon. Kaya napakahalaga na maunawaan natin yan. Not only the divine providence, but also the divine perception. God's perception. Pag sinabi natin God's perception, number 2, is the ability to understand. The ability to understand. By the way, alam niyo, masalamat po sa Panginoon. Higit sa lahat, yung pangunawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kung babalikan natin yung mga Israelita, nandoon yung ginamit niya ng word ng Bible is stubbornness. Ano pong ibig kong sabihin ng stubbornness? Ay talaga namang katigasan talaga ng ulo. Yan po yan. Meron akong iniisip na word na Ilocano para dyan. Hindi ko maalala. Ang ganda yun, tabi sa Diyos. So, totoo yan, there's stubbornness. Yun yung mga Israelita na kapatid. Balik-balik sila. Balik-balik sila sa kanilang kasalanan. And in fact, alam niyo po mga kapatid, maraming beses nakita na nila yung biyaya ng Diyos. Nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero balik-balik sila sa kanilang unbelief. That's right. Yan po yan, gano'n din po tayo minsan. Nakita na namin na paano tinupay ng mga pangangailangan natin. Pero minsan, nagkahara yung unbelief. Nagtutunan tayo minsan sa Panginoon. Pero salamat, alam niyo ba? Naiintindihan tayo ng Panginoon. Alam niyo, hindi ka lang maintindihan ng Panginoon. Tayo minsan, sabi ko nga sa inyo, ito po, pansinin niyo, marami pong mga taong sumpungin. Nanaman niyo po? Magkunwari kayo wala kayong nalaman. Alam niyo, kasama natin minsan, alam niyo, sabi ko nga sa ministry, iba't ibang klase ng tao ang makikilala. Pero salamat po, sabi ko nga po sa iyo, bibigyan ka ng Panginoon ng malawak na pangunawa sapagkat mismo ang Panginoon ay napakalawak ng kanyang pangunawa. Kaya alam niyo po yung dapo sa inyo, nagsasalita kayo minsan ng hindi tama sa gawain ng Diyos. Bakit hindi naiintindihan ang gawain ng Diyos? Sasabihin, religion na naman yan, yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, hayaan mo lamang siya sa pagdating na naiintindihan. But when you grow in your Christian life, sasabihin ko po sa inyo, naalala niyo na po ba yung kwento na maraming beses ko na kinikwento, kaya lang minsan iniiwasan ko na kung magkwento sapagkat yung kwento ay natatandaan, pero yung mensahe hindi. Okay? Yung minsan yung patawan ng pastor at yung joke ng pastor ay natatandaan, pero yung mensahe hindi natatandaan. But anyways, alam niyo po, mayroong isang tao na panay ang question, at naglagay siya ng duyan niya doon sa ilalim ng duhat. Alam niyo po yung duhat, lunggoy sa Ilocano. Naglagay siya ng hamok niya doon. At nag-isip-isip siya, nagsasalita siya, nagkakaroon siya ng meditation. Di ba, may mga ganun tayo minsan, pag nag-meditate ka, nagsasalita kang mag-isa. And sabi niya, nung paghiga niya guys sa duyan, nalikod niya o nakita na yung duhat, bunga ng duhat. Sabi niya, itong duhat, sabi, ang laki-laking puno, ang liit-liit naman ng kanyang bunga. Mali talaga ang Diyos, sabi niya. Samantalang itong langka dito, sabi niya sa kabilang gilid niya, ang liit-liit ng puno ng langka, ang laki-laki ng bunga. Sabi niya, mali talaga ang Diyos, sabi niya. At hanggang sa nakatulog siya mga kapatid sapagkat masarap yung hangin. Pati mo sa inyo inaantok ngayong umaga. Mainit na pero inaantok pa. So, hanggang sa nakatulog siya sa simoy ng hangin. Sa dinuyan-duyan siya ng hangin. At sa pag-duyan-duyan ng hangin, masarap yung tulog niya at hanggang sa may nalaglag na isang bunga ng duhat. At mga kapatid, sa paglaglag ng puno ng bunga ng duhat, eksakto tumama sa kanyang ilong. At nung tumama sa kanyang ilong, yung kanyang sarap na pagtulog, nagising siya. At nung nagising siya, mga kapatid, flashback yung kanyang sinabi na mali ang Diyos. And when we find out, nung nalaglagan siya ng bunga ng duhat, sabi niya, tama ang Diyos. So kanina, mali ang Diyos. Ngayon, tama na ang Diyos. Alam niyo bakit? Sabi niya, kung yung bunga ng duhat ay sintaki ng langka at tinamaan ako, warak na yung mukha ko.
Kasi na, yung nakalay kung ikaw laglagan ng langka, ay iwan mo lang kung hindi. Ay may mga ilang mga tao na laglagan ng langka, hindi yung mukha nila minsan. Anyways, so, mas matakas ito yan, mga kapatid. Sabi niya, tama ang Diyos. Alam, ganun po tayo minsan. Marami tayong question, bakit. Pero salamat po, yung perception ng Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. Malawak yung kanyang pangunawa. Kaya just imagine, mga kapatid, kung hindi tayo unawain ng Panginoon, kaya nga, ganun din po ang hamon ko sa mga members. Palawakin natin yung ating pangunawa. Sometimes, may makasama tayo na hindi maintindihan ng kanilang pag-uugali. Even sa mga tahanan, hindi na lang sa church, sa tahanan natin. Sabi ko sa inyo, maraming mga sumpungin. Nakikinig mo ba kayo, amen? Lahat tayo dumating sa ganyan, kaya pag hindi mo yan na-overcome, mga kapatid. Ngayon, okay yung ating pakiramdam, mamaya, re-reglahin ka na, susumpungin ka na, mga kapatid. Pero mga kapatid, mahalaga na magpasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan tayo ng pangunawa. Sapagkat kung wala tayong pangunawa, mga kapatid, sigurado ko wala na kayong pamilya ngayong araw na ito. Nakikinig mo tayo, amen? Kaya nga mula yun kung sinasabi, salamat ang ating Panginoon. Yung kanyang perception, the ability to understand. And sometimes we do not understand God. Pero still, nandiyan ang ating Panginoon. Napakalawak yung ating pangunawa. Mga ganitong panahon na tayo ay lumayo sa Panginoon, naiintindihan ka ng Panginoon. Hinihintay ka ng Panginoon na bumalik ka. May mga tayo, hindi tayo yung ating attitude. Pero salamat sa Panginoon. Inuunawa ka ng Panginoon. Kaya masalamat po sa Panginoon. Thank God for God's perception. The ability to understand. There are so many times tayo ay lugmok sa kasalanan. Malayo tayo sa Panginoon. Pero still, binibigyan ka ng Panginoon ng chance. God is the always God of second chance, and a third chance, and a fourth chance, and a fifth chance. God is simply giving us the chance. Why? Because He understands. He knows that we are dust. By the way, anong ating kalagayan? Sino tayo? Sabi ko ng Biblia, who is man that thou art mindful of him? Tayo mo alin the lower than the angel. Nanggaling sa alam mo, makasalanan. Pero salamat po sa Panginoon sa kanyang malawak na pangunawa na sa kabila ng minsan malayo tayo sa Panginoon. Kaya nandoon yung kanyang malawak na pangunawa. Minsan kayong mga anak, suwain sa inyong mga magulang, suwain ka sa Diyos. Pero salamat, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Thank God for God's perception. The ability to understand. Sometimes we cannot understand God. Alam niyo, madali na maintindihan ng Panginoon pag masagana yung buhay po natin. Pero pag tayo po ay nasa kahirapan na, bakit Panginoon? Bakit Panginoon? Bakit Panginoon? Just like Mrs. Job. Nung sila'y sumasagana, mga kapatid, sila'y sumasagana sa kanilang pamumuhay, okay. Subalit kung sinulong si Job, kasama na siya sa pagkakasama sa family ni Job, ano bang kanyang sabi? Curse God and die! Matindi, mga kapatid, just imagine. Anong sabi niya sa kanyang asawang si Job? Job! Sumpay mo na ang Diyos mo at mamatay ka na! Yan ang sabi ni Job, what? Anong gusto mo namin mabuti at ayaw mo na masama? Kaya sabi po ng Biblia, salamat sa Panginoon, Job ay hindi siya nagkasala laban sa Panginoon. And of course, balik tayo kay Mrs. Job. Imagine niyo siguro yung nararamdaman ni Mrs. Job. Pero salamat kay Job. Alam niyo, minsan, nandoon tayo sa kalagayan na okay yung buhay natin. But there are times na susubukin tayo ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, makakaranas tayo na minsan yung mga barya-barya na iniiwan na natin at binapabayaan mo, makalagay, hahanap-hanapin mo yan. Amen? Para lamang maipon, makumpleto mo yung iyong pambili ng pagkain. Naalala ko mga dito sa simbahan po natin, sabi ko nga po sa inyo, sapagkat gusto kong matapos yung isang proyekto, yung offering natin ng linggo, hindi ko na budget, naibili ko ng simento lahat.
At doon sa panahon yun naman na magkasakit yung anak ko, tapos wala na kaming pagkain. But then sabi ko, sige lang, nilipas din to. Amen? Lahat tayo nakakaranas ng bagay na ganyan. Pero, salamat sa malawak at pangunawa ng Diyos. Amen? Not only God's perception, but last for this morning is God's plan. God's plan. Nais kong sabihin po sa inyo, ngayon kung ang Diyos ay may plano sa mga Israelita, ganoon din po sa atin, hindi man tayo Israelites, merong plano ang Panginoon sa buhay natin. God has a plan. God has a purpose sa bawat buhay po natin, mga kapatid. Napakahalaga na makita natin dito yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga sabi ko nga sa mga bisita namin, hindi po aksidente na tayo dinala ng Panginoon dito. Para sa akin bilang isang missionary, hindi aksidente na dalhin ako ng Panginoon dito sa lugar nito para mag-establish ng ministry. Although sometimes, many times, sa buhay ko, many times, sabi ko, nagtanong ako sa Panginoon, dito ba ako talaga dinala? Yung panahon na sabi ko sa inyo, mahirap ang mag-invite. Dumating yung pagkakataon na just imagine, nag-start ako ng 8:30 na mag-door knocking sapagkat pumunta ako sa lugar wala akong kakilala. Diyan sa street na yun, nag-door knocking ako mga kapatid. Diyan sa may highway, maraming pong bahay dyan. At napakaraming bahay. Sa lahat ng dami ng bahay na kinatok ko, lahat sabihin nila, busy ako. May religion na kami. It's because they trusting on the religion. Sabi ko, bihirang tindi nito. Sabi ko, tok-tok ako, busy. At sabi ko, nag-pray ako sa Panginoon, hindi ako uuwi na hindi ako makakapag-akay ng kaluluwa ngayong araw na ito. Bago-bago pa lang ko dito. Araw pa lang i-display ko dito. Kaya nga, sabi ko, Panginoon, dito ba talaga nilagay? But anyways, may mga pagkakataon mag-question tayo sa Panginoon. Of course, ako lang nagtatanong sa Panginoon, dito ba talaga? But, dito ako nilagay ng pastor ko, naniniwala ako, papatuloy tayo dito. At then sa side, bago mag-11 o'clock, pagtok-tok ko na gano'n, magandang tao, magandang umaga po sa inyo. May tao po ba dyan? Lakas ng boses ko. Sabi ng matanda, meron na, nandito ako. Kaya lang, hindi ako makatayo. Sabi niya, itulak mo yung pinto. Hindi yan nakalak, pero matigas lang sa itulak mo. Mga kapatid, pagtulak ko na kung bumukha, doon yung matanda na bagya ng nakapaglakad. At sa madaling sabi, sinera ko ng salita ng Diyos, 75 years old, tumanggap sa Panginoon. Alam niyo ba yung nanggaling ka doon sa isang pagkakataon na wala kang makausap pagkatapos merong bumukas na pinto? Sabi ko, this is it. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon ko. Tuwag yung nakapasok pa lang at nakita ko yung matanda na pinatuloy ko, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, salamat Panginoon, this is it. Ito ang unang kaluluwa sa isip-isip ko. At sa madaling sabi, sinera ko siya, 75 years old, tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, salamat sa Panginoon, tumanggap. At nung matapos na po ako, sabi ko sa kanya, Tay, meron po ba kayong kasama dito? Sabi niya, meron. Yung ate ko. So yung 75 years old, may ate. Siyempre, mas matanda yun, ate niya eh. Sabi ko, nasaan ba yung ate niyo? Nandoon sa may kusina namin, yung extension ng bahay nila. Sabi niya, Atche! Diba? Atche! Atin niya ang Pastor Kenny, guwapong pastor. Atin niya ang Pastor Kenny, makiramdam tayo. Makinig tayo ng salita ng apong Ginoo. Ano? Sabi niya, atin niya Pastor. Sabi niya, so samahan kita tayo, pinuntahan namin. Dinala ko doon sa may kusina. Alam niyo, ilang taon po yung nanay? 85 years old. Yun yung ate na 75. Salamat po sa Panginoon. Tuwa ko na share ang ulit. Tumanggap sa Panginoon. Ewan ko ba naman, nililita lang ako na pang sabi ko, meron mo ba kayong kasama dito pagkatapos ng ma-share? Ewan ko bakit nung panahon yun, sabi ko, Nay, meron mo bang kasama dito? Sabi niya, ate niya, pastor, sabi niya, yung ate ko, yung
85, may ate pa ulit. Alam niyo kung ilang taon? Ilang taon na siya na? Sabi ko, 98 years old. Alam niyo po, sabi ko, ano ang itsura ng 98 years old? Kaya lang, pastor, sabi niya, maklak. Hindi mo ito, maklak. Ano po yung maklak na yun? May problema sa pagdinig. Yan pala, bungol. Ay, bisaya pala yun. Ngayon, nasaan po siya? Sabi na sa kwarto na, sabi niya, sasamahan niyo po ako, pumuntahan natin, sabi ko. At alam niyo, binigay sa akin ng wisdom ng Panginoon. Hindi nakakaintindi ng Tagalog, 98 years old, tapos bungol, ay maklak, bingi. Alam niyo po, magbinigay sa akin ng wisdom ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, pwede po ba magtatagalog ako, ikaw ang mag-translate sa Kapampangan at itutok mo sa kanyang tenga para makapakinig siya ng salita ng Diyos. Sabi niya, Ache! Ache! Sabi niya, makiramdam ka ha! Makiramdam ka! Magsalita ng hapong Ginoo! Actually, ang pastor! Gumaganda. Alam niyo po nung nagganong-ganon yung tandang 90, puti yung mahabang buhok niya at nakahiga na lamang po doon sa bed. Alam niyo, pagtangol pala niya ganun mga kapatid, pumapalakpak na po yung aking kagalakan. Alam niyo po, nagsimula ako magpahagi sa kanya. Sabi ko, mahalaga po na makilala niyo, kayo po ay makasalanan. Ano makasalanan? Ginagawa niya talaga. At sabi ko, tatanggapin natin ang Panginoong Isus. Sabi ng matanda, tatanggapin ng Ginoong Isus na tagapagligtas. At alam niyo po, manalangin po tayo. Sabi ko, mangandita mo! Mga kapatid, alam niyo, habang pinapakinggan ko yung matanda na nagsasabi ng aking sinasabi, maluha-luha ko talaga. Sapagat binalikan ko yung alas 9 o 8:30, nag-start ako mag-door knocking. Sabi ko, ito ang plano ng Panginoon. Nadali na po sa lugar nito. At least alam niyo po ba, nung kapuwi ko po mga kapatid, dala ko yung motorsiklo ko, nakamotor na ako. Tinataas ko talaga. Walang nakakalam na nangyari sa akin. Ako lahat ang Panginoon. Of course, yung mga nasyaran ko. Binibitawan ko yung manibela ko. Woo! Sinisigaw talaga ako. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat for giving me 3 souls this morning. Isang 75 years old, isang 85 years old, isang 95 years old na magkakapatid. Sabi ko, hindi mo na ako makakapag-establish ng malaking gawain sa lugar, pero mananatili sa kaisipan ko. And now, it's already 15 years now, but it's still fresh in my mind. I need to look back and thank God for the souls na binigay sa akin ng Panginoon. Naalala ko yung mga nagsarado ng bahay, naalala ko yung nagsabing busy sila, pero salamat, merong tatlong magkakapatid na handa makinig sa natin. Meron disability ng pag-ring, meron disability ng kanilang paglalakad, pero salamat sa Panginoon, yung trabaho ng Panginoon is because God has planned for them. Wala accidente sa Panginoon. Sometimes we keep on questioning God, but brethren, we need to understand the plan of God in your life. Sa mga bisita namin sa mga membro at mga baguhan dito, hindi po aksidente na dinala tayo ng Panginoon na makapakinig tayo na magkakamisahe at kami nakaalam sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Hey, yan din, God has planned in your life. O sabihin ng pastor, matanda na ako. Yes, may plano ng Panginoon sa buhay mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Nagpurusa ka man ngayon, problemado ka man ngayon, ikaw man ngayon, ang kondisyon mo sa buhay mo ay maaaring hindi mo alam ang direction ng buhay mo, but God has a plan in your life. We need to look back and thank God sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Members of this church, ano lang mga pagsubok ng inyong dinaanan, salamat sa Panginoon ngayon, nagsa-celebrate po tayo for 50th anniversary. Binigyan tayo ng Panginoon ng pangunawa. Salamat daw naman tungkol sa Diyos, kaya mahalaga na makilala natin ang lubusan ng ating Panginoon. Don't you know, in Proverbs chapter 19, in verse number 21, the Bible says, there are many
devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Meaning, there are many plans, intentions in the life of every man, but you need to understand the plan of God that shall succeed in your life. It is the plan of God to bring you here and understand, and you to look back and thank God kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Sino man po sa atin, yan ay yung pangit sa nakaraan. Pero mga kapatid, kung tayo lamang ay mananatili sa Panginoon, mayroong magandang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Oh, I never planned to be a preacher. I never planned to be a pastor. But I thank God for the plan of God in my life. Sabi ko nga po sa inyo, nakapunta ko sa iba't ibang mga lugar dahil sa pangangalan ng salita ng Diyos. O binigyan ako ng pagkakataon na makarating doon sa kabundukan at akyatin ng lakad ng 4 to 5 hours para abutin yung ating mga biktima. O nakakapagod, pasalamat po kapag nakakita ka ng mga tao na kumikilala sa Panginoon. Many times, pag umakyat ako doon sa bundok, sabi ni Pastor, hindi ka ba natatakot? Sabi ko, hindi ako natatakot. Kasama ko ang Panginoon. Amen? Ito, ano po sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. In Psalms chapter 27, verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Oh, thank God for God's plan. Sa mga members na dinala ng Panginoon dito, may plan ng Panginoon upang gamitin po tayo. Amen? Kung alalin mo sa Panginoon, wala pong aksidente. There's always some plan, even sometimes, even sa panahon ng ating aksidente, sinasabi natin, but still, may gagawin ng Panginoon. Naalala ko po, kamakailan lamang before ng preparation ng anniversary, sabi ko sa inyo, nandiyan yung pagtrabaho ng Diablo. Sabi siguro ng Diablo, wala kang katigil-tigil lang, mamaya nandito ka, ganyan kung saan ka pumunta, din pati sa area, balik ako doon sa construction sa Ramos, akyat ako sa bundok, samahan ko yung mga Amerikano, wala kang katigil-tigil, siguro sabi ng Diablo. Papagawa mo yung sasakyan na entry natin. At habang ipapagawa mo yung switch niya, nasira naman yung clutch, papunta ko doon sa area. At nung tinutulak ko mga kapatid, nung tinutulak ko yung sasakyan, salamat na tumulong. Pero masak lang yung pagtulong na yun na nagpasama. Anyways, hindi ko naman sila sinisisi. Pero sapagat dinadrive ko na tinutulak na natutulak ko sa baba, pagligo ko doon sa kanyang entry, pababa na dire-diretso at doon may nakaparadang tricycle, binangga na naipit na yung pako. At habang pinupush nila, lalo naipit yung pako, yung pako! Kita-kita ko na naipit na kapatid. Sabi ko, tapos na to. But anyways, ako nag-instruct doon sa mga nagtutulak dito sa harap ni tulak para matanggal ko yung pako. Iangat yung tricycle. Inangat yung tricycle. Ayun. Habang napaupo ako mga kapatid, hindi ko agad, hindi yung sugat ko, hindi yung pako na naipit, hindi yung sira na sasakyan. Di ba ganun tayo minsan? Tatanungin mo agad, kumusta yung sasakyan? Hindi yung tao eh. But anyways, sabi ko salamat sa Panginoon. And after that, habang nakaupo ko doon, anong nangyari? Sabi ko, accident niya ako. Lapit kinito sa akin. Ayun, I preach the word of God sa mga tao. At salamat yung may-ari ng tricycle na ligtas. Sabi ko, mahal itong kaligtasan ng mga ito. At masaklang kami nakaupo, nakita nila na nangihina na ako. Sabi pa sa akin ng isang tao, pahimang merienda. Kinikikilan pa ako. Sabi ko, mas matindi mo ito sa MDF police. Sabi ko, ikaw naman. Pero hindi ako nagalit. Sabi ko, ikaw naman kuya. Nakita mo na aksidente na ako. Kita mo naman pinukalagay ko. Kikikilan mo pa ako. Sabi ko, pasensya na kasi. Alika ka dito, maupo ka dito. Makinig ka. Kahit na masakit ang paa, nagbabahagi pa rin sa ospital ng Diyos. Punta ko sa ospital, tinawagan ko si Grace Reverend, pupunta ko dyan. Pa-x-ray ko yung paa ko. Salamat sa Panginoon. Wala na akong tama. At habang naghihintay ako ng x-ray, may mga tao na nandoon. Sabi ko, ako ko'y mga gawa ng simbahan. Magbabahagi mo ng salita ng Diyos. Ayun, sila'y nakapakinig ng magandang balita ng kaligtasan. Sabi ko, mahal ang kaluluwa na ito.
But anyways, may plano ang Panginoon. Naalala ko po yung isang pastor na aksidente yung kanyang sasakyan tuminakon doon po sa palayan at napakaraming mga tao naglapit sa kanya. And after that, paglabas niya, ang sabi niya, kung dumating sa inyo ang ganitong klase sa akin at pag namatay ko diyan, ay pupunta kayo ng langit. Ayun, nag-preach siya sa palayan. God has a plan. Amen? Kaya alam niyo, marami po tayong plano, pero mga kapatid, ang Panginoon ay may plano po sa atin. Para sa mga bisita namin, mga baguhang Kristiyano, plano ng Panginoon na makilala niyo siya ng lubusan at kayo tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Sa mga members ng simbahan, plano ng Panginoon dito today. But don't you know, mga kapatid, ang simbahan ay hindi nakakapagligtas, pero ang simbahan ay ito po ang ahensya upang tayo mo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya salamat po sa mga members. I believe you to look back, saan ka nang galing, saan ka dinala ng Panginoon, pero nakilala mo siya at ngayon, ginagamit ka ng Panginoon. You need to look back and thank God. Saan tayo nang galing, saan tayo pinulot? Nakasalanan, anong pinagagawa natin? Yes, imagine yung sinasabi ni Brother Henry kanina, nabubuhatin siya kakami sa 6 bikes, siya yung team leader na pala si Lassie. Pero salamat sa Panginoon, lahat yun ay pag-iingat ng Panginoon at plano ng Panginoon para doon sa gusto ng Panginoon sa kanyang buhay. Walang aksidente sa amin, Panginoon, just always on plan. Kaya nga po sa mga bisita namin, naniniwala po ako na ito yung plano ng Panginoon. Sa mga Kristiyano, hindi kayo member ng simbahan ito, pag naniniwala ko, ay plano ng Panginoon sa inyong buhay. Let's look back and thank the Lord sa kanyang plano sa atin. Kayong mga mothers at mga young people, kumakanta kayo dito sa choir, nakikita mo ba yung sarili mo ikaw ay ginagamit ng Panginoon? Tumingin ka saan ka nang galing at ngayon makikita mo magpapasalamat ka sa Panginoon. Look back and thank God for His plan in your life. Tumayo po tayong lahat, dakila namin Diyos. Maraming salamat po sa araw po.